Magandang araw, Ginang. Ginang, pagkatapos ng araw na ito, ang ari-arian ng ospital ng Renkang ay ililipat na sa pangalan ng iyong hipag at magbibigay din kami ng 1,000,000 regalo. Noong ikinasal ang hipag ko at si kuya, hindi ako nakapunta, kaya ngayong handaan ng sanggol ng aking pamangkin, ibibigay ko na ang lahat sa kanya. Sige po, Ginang. Naka-schedule na rin ang inyong check-up. Sige. Shasha, Kuya, bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa handaan ka ni Xuan para sumalubong ng mga bisita? kakarating mo lang sa bansa. Wala pa ang bayaw ko. Mag-isa ka lang na may dalang bata sa ospital. Paano namang hindi pupunta ang kuya mo? Ayos lang, hindi na ako bata. Check up lang naman ito sa sarili nating ospital. Nga pala kuya, may magandang balita ako. Ang cord blood ng sanggol sa sinapupunan ko ay nagmatching na kay Xuan. Pagkapanganak ko sa baby na ito sa ilang buwan, pwede nang operahan si Xuan para sa leukemia. Shaxia, para sa akin na kuya mo. Masyadong malaki ang sakripisyo mo. Kuya, alam ko, nag-aalala kayo ni Hipag sa sakit ni Xuan. Bilang hipag ni Xuan, tungkulin ko ang lahat ng ito. Pagkatapos ng check-up ko, sasabihin ko agad kay Hipag ang balitang ito. Sige, mag-check up ka muna. Ako na ang bahala sa bata. Sige, si Yauze, laro muna kayo ni Tito. Papasok muna si nanay ha. Halika kay Tito. Tayong dalawa, mag-picture tayo para sa tatay mo, para malaman niyang ayos tayo. Halika. Tingin dito. 1, 2, 3. Wow! Sabi nila, ang pamangkin ay kamukha ng tito. Itong batang ito, kamukhang kamukha ko noong bata pa ako. Ate, huwag kang mag-alala. Pangako ko, susunduin ko ang mga kasamahan mo sa handaan. Ang babata pa ng mga nurse mo doon. Tumigil ka nga, bumalik ka na rito. Hindi ko alam kung nasaan na ang bayaw mo. Siguradong busy lang si Bayaw. Bakit nasa ospital si Bayaw? Ate, may gagawin lang ako. Ibaba ko na ito. Tapos na. Tapos na ang check-up. Ayos lang ba ang bata? Huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor ay malusog ang baby. Hindi ko lang alam kung itong baby sa tiyan mo ay magiging kamukha ko rin paglaki. Malalaman din natin yan paglabas niya. Matanda ka na rin naman. Ayusin mo naman ang itsura mo. Tingnan mo, tabingi ang kwelyo mo. Tara, Sige, tara. Kakain tayo ng masarap. tara. Ate, may problema. May kabit sa labas si Bayaw. Yuyan, ang batang ito, hindi kaya anak sa labas ito ng asawa mo? Magkamukhang magkamukha sila. Kung hindi niya ito anak, kanino pa ba ito? Walang hiyang Shen Wenqian dahil may leukemia ang anak ko. Ayaw na niya sa aming mag-ina. Naghandaan ng sanggol ako pampaswerte. Sa handaan ng anak niya, sinamahan niya ang kabit sa check-up. Hinding-hindi ko sila hahayaang maging masaya. Sundan niyo sila ng maigi. Gusto kong makita kung saan niya dadalhin ang kabit na iyan. Ate, huwag kang mag-alala. Nakabuntot ako sa kanila. Ate, nandito na sila sa hotel. Sa tapat ng handaan nyo. Tingin ka sa ibaba, bilis. Kailan darating ang bayaw? Siya ang ating espesyal na panauhin. Kung hindi dahil sa binigay niyang puhunan, wala na sana ang korporasyong Sheng. Ngayong araw ay pasasalamatan ko siya ng husto. Dapat lang natulungan niya ang Shengshi. Dahil sa totoo lang, ito na lang ang iniwan ni Nanay at Tay. Ang tanging alaala nila sa atin. Huwag kang malungkot. Nandito pa si Kuya. Hello! Shen Wenqian. May kinalulukohan ka bang kabit sa likod ko? Anong kabit ba? Ano bang pinagsasabi mo? Nagpapakapagod ako para sa anak natin, tapos nang bababae ka lang pala. Nagkaanak pa kayo ng babaeng iyan, Shen Wenqian. Wala ka ba talagang hiya sa akin? Magsisimula na ang handaan para kay Xuan. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. May ginagawa pa ako rito. Pupuntahan kita mamaya. Hello, Shen Wenqian. Kuya, bakit narinig ko kay Hipag na may kabit ka raw? Huwag kang gagawa ng ganyang kasalanan.
Kundi hindi lang si Hipag, pati ako ay magagalit sa iyo. Ano bang pinagsasabi mo? Paano naman ako magkakaroon ng kabit? May pamilya at anak na ako. Siyempre, responsable ako sa kanila. Pero sa totoo lang, nag-aaway kami ng hipag mo. Tapos sa kanya ka pa kumakampi? Hindi ka ba natatakot na magtampo si kuya? Siya ba talaga ang Hipag ko? Halika na at itutuloy na natin sa loob. Sige. Ang lakas ng loob niyang agawin ng asawa ko. Patay siya sa akin. Mga sis, tara, sugurin natin ang kabit na iyan. Nanay, gusto ko pong mag-CR. Sige. Halika, sasamahan ka ni Tito. Dito ka lang muna maghintay. Babalik din kami agad. Salamat sa tulong mo. Sauze, sumunod ka kay Tito. Maging mabait ka ha. Huwag kang maglilikot. Tara na. Hello, asawa ko. Nasaan ka na ba? Magsisimula na ang handaan ng sanggol ni Xuan. Mauna na kayo ni Xiaoze. Baka gabi na ako makarating diyan. Sige, hihintayin kita. Ay, oo nga pala, asawa. May gusto sana akong sabihin. Bukod sa appointment mula sa ospital, ibibigay ko rin ng 50% ng korporasyong Sheng bilang regalo kay Hipag. Ano sa tingin mo? Pamana yan ng mga magulang mo. Nasa sayo kung anong gagawin mo. Siya nga pala, kumusta ang check-up mo sa ospital? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Maayos naman kami ng baby. Asawa, miss na kita. Miss din kita, mag-ingat ka palagi. Pupunta agad ako pagkatapos nito. Sige, hihintayin kita. Walang hiyang ahas. Sadya ang pagkabit pero asawa pa rin ang tawag. Kahihiwalay lang nila, parang hindi na makatiis. Ang hamak na kabit na ito, talagang madaming pakulo. Walang pwedeng umagaw sa pag-aari ni Sun Yuyan. Pupunitin ko ang bibig niya. Sino ba kayo? Bakit niyo ako hinuhuli? Ikaw na makating kirida ka. Ang lakas ng loob mong akitin ang lalaki ko. Papatayin kita sa bugbog. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Baka nagkakamali lang kayo ng hinuli. Nagkukunwari ka pa. Alam mo bang lalaking may asawa siya? Nilalandi mo ang asawa ko para samahan ka sa ospital para sa check-up. Magsalita ka. Gusto mo bang sirain ang pagsasama namin? Kayo po pala ang Hipag. Hindi po, nagkakamali kayo. Anong pagkakamali na inakit mo ang lalaking may asawa o nanilandi mo siya para samahan ka sa ospital para sa check-up at magkaanak sa kanya? Sinamahan niya nga ako para sa check-up, pero hindi ganoon. Mabutit umamin ka. Mga sis. Ang babaeng ito na makapalang mukha sa teritoryo ko pa ng agaw ng lalaki. Punitin niyo ang bibig niya. Huwag kang mag-alala, hindi na siya makakalabas ngayon. Hipag, hindi po talaga ako kabit. Ako po ang nakababatang kapatid niya. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan niyo ang mga chat namin. Ang batang ito, kamukhang kamukha ko nung bata pa ako. Ipinapakita mo ba sa amin ang inyong anak sa labas? Ipinapakita mo ba sa akin ang inyong anak sa labas? Hindi ito anak sa labas. Ito may maling akala rito. Ako talaga ang nakababatang kapatid ni Shen Wenqian. Nakababatang kapatid. Anong kapatid ba? Kirida ba? Sa itsura mong yan, na parang kirida, karapat-dapat ka bang maging kapatid ng asawa ko? Kung ikaw ang kapatid ng asawa ni Yuyan, edi sana naging pinakamayaman na ako sa mundo. Kung hindi kayo naniniwala, maaari niyo itong itanong sa aking kuya. Nagawa mo pang tumawag ng kuya. Akala mo ba tanga ako? 5 taon na kaming magkasama ni Shen Wenqian. Pero wala akong narinig na may kapatid siya. Nasaan si Shasha? Huwag kang kung saan-saan pupunta. Posible kayang sinundo na siya ni Yuyan. Hello, anong nangyari? Mrs., ang aking nakababatang kapatid ay nasa hotel na. Nakita mo ba siya? Anong kapatid? Saan galing ang kapatid mo? Baka naman kirida mo yan. Ano bang pinagsasabi mo? Kuya, Hello? Anong boses yon? Walang kahit anong boses. Guni-guni mo lang yan. Sige na, mag-aayos pa ako. Ibababa ko na ito.
Ano pang tinutungangan nyo? Habulin nyo siya. May gustong manakit sa akin. Pwede mo ba akong isama? Nakikiusap ako sa iyo. Ate, nahuli ko na ang kabit. Malandi ka, huwag kang tumakas. Sabi ko na sa inyo, hindi ako kabit. Ate, anong gagawin natin sa malanding ito? Kalad ka rin siya sa bulwagan. Ipapahiya ko ang walang hiyang babaeng ito sa harap ng lahat ng tao para malaman nilang lahat ang mangyayari sa mga nanunukso ng lalaking may asawa. Ang talino talaga ng ate ko. Tara na. Ang swerte ng anak nyo. Nakakuha siya ng mayamang manugang. Napakagarbo ng handaan ng sanggol na ito. Siyempre naman. Balita ko ang asawa ni Yuyan ay CEO ng korporasyong Sheng sa Jiangcheng. Ang galing talaga pumili ni Yuyan. Bata pa lang si Yuyan. Alam ko nang magiging espesyal siya. Ngayong kasal na siya sa mayaman. Dahil sa anak niya, siguradong sigurado na ang posisyon niya. Oo nga. Totoo yan, itong si Yuyan namin. Napakaganda na, pang mayaman pa ang tadhana. Tama ka. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Yuyan sa akin, ngayong araw na ito, may darating na napaka-importanting tao, kaya huwag niyo akong ipapahiya. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yon. Sino ba itong babaeng ito? Ang sagwa ng suot niya. Nakakainis naman. Kabit siya ni Shen Wenqian. Ang babaeng ito, kinukulit pang bayaw ko kanina. Nasamahan siya sa ospital para sa check-up. Kabit? Hindi ako kabit. Matikman mo itong malandi ka. Halika kayo rito. Tingnan niyo ang babaeng ito. Isang kabit na naglakas loob pang pumunta sa handaan ng sanggol. Bata mo pa lang na babae. Bakit ito ang ginagawa mo? Mang-aagaw ka ng asawa para maging kabit. Wala kang hiya. Yuyan, turuan mo siya ng leksyon. Hindi basta-basta nagpapaapi ang mga sun. Siyempre, hubaran niyo siya sa harap ng lahat. Sisirain ko ang pangalan niya para malaman ng lahat ang tadhana ng isang kabit. Huwag. Huwag po. Ano yan? Ano yan? Stock transfer. Ano? 50% na stock transfer? Mukhang ang batang si Shen Wenqian ay ibibigay ang halos buong korporasyong Sheng sa malanding babaeng ito. Ate, hindi pwedeng manatili ang kabit na ito. Kung hindi, hindi lang ang posisyon mo bilang ginang ng pamilyang Sheng, kundi pati ang buong korporasyong Sheng ay kukunin ng malanding ito, pati na rin ang kanyang anak sa labas. Tama. Nagpakasal ako sa pamilyang Shen para makuha ang lahat sa korporasyong Sheng. Noong gusto kong bilhan ang kapatid ko ng kotse o bahay, ayaw niya. Ang galing mo talagang malandi ka. Nakuha mo pa kay Shen Wenqian na nakawin ang mga stocks ng kumpanya. Hindi totoo iyan. Sa akin talaga ang mga stocks na ito. Anong stocks mo? Ako ang kanyang legal na asawa. Dapat ay kay San Yuyan ang lahat ng iyan at ang pera ay dapat sa pamilyang San. Ate, bilis. Punitin mo na ang stock transfer. Nakasunduang ito. Ang mga stocks, hindi dapat makuha ng makating kiridang ito. Huwag kang mag-alala. Ang stocks ng korporasyong Sheng ay sa akin lang at para lang sa pamilyang Sun. Walang sinuman ang makakaagaw nito. Kung hindi ko ito makukuha, hindi mo rin ito mapapasa iyo. So Yuyan, kapag pinunit mo ang stock transfer na iyan, siguradong pagsisisihan mo ito. Hahaha. Bakit ako magsisisi? Kung hindi kita papatayin ngayon, doon ako tunay na magsisisi. Lahat kayo, nakita nyo kung paano lumaki ang aming Yuyan. Ngayon, ganito na lang kung apihin ang aming Yuyan, kailangan nating ilabas ang galit na ito. Ipapakita natin sa kanila na ang pamilyang San ay hindi basta-basta. Tama. Huwag saktan ang anak ko. May gana ka pang banggitin ang anak ng puta sa tiyan mo. Ano? May anak pala siya. Siguradong kay Bayaw yan. Nakita ko pa si Bayaw ngayon. Nakasama siyang nag-check up sa ospital. Siguro mga 3 buwan na yan. At saka, siya at si Bayaw ay may 5 o 6 na taong gulang na anak sa labas. Ano? Anak sa labas. 100 araw pa lang ang ating Xuan. Mukhang matagal na siyang nangangaliwa. Ate,
May anak sa labas na si Bayaw. Kung ang bata sa tiyan ng babaeng ito ay maipanganak pa, siguradong aagawin niya ang ari-arian ni Bayaw. Ang bastardo sa tiyan ng kabit na ito ay hindi dapat mabuhay. Kung ganoon, alisin natin yan. Hindi. Huwag ninyong galawin ang anak ko. Siya pa ang magpapagaling kay Xuan Xuan. May gana ka pang banggitin ang palayaw ng anak ko. Masaya ka sigurong malaman na may sakit siya. Hinahamon mo ba ako? Ikaw na pokpok ka, inakit mo ang asawa ko, at isinusumpa mo pa ang anak ko. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano matapang ang ina. Si Yauze, dapat nasa handaan na si nanay. Puntahan natin siya. Sige! Dalhin mo siya sa ospital at alisin ang bastardo sa tiyan niya. Wag na ate. Naghanda na ako ng pampalaglag. Mga tauhan. Dalhin ito rito. Hindi. Huwag po. Hindi. Huwag. Ako talaga ang nakababatang kapatid niya. Parang awa niyo na pakawalan niyo ako. Kapatid ka niya, kung ganoon ako ang nanay niya. Sige. Kumuha pa kayo ng isang mangkok. Magsisimula na ang handaan ng sanggol. Ang bastardong ito sa tiyan niya ay hindi dapat mabuhay. Sapat na ang isang mangkok ate. Kahit ano pa, magagalit ba si Bayaw dahil sa isang bastardo? Dapat siyang mamatay dahil kung hahayaan siya, baka si Shen Wenqian ay maawa sa mag-inang ito. Ang katayuan ng pamilyang Sun ay baka manganib. Kung ganoon ay ituloy na natin. Patayin na ang malandi na ito, pati ang bastardo sa tiyan niya. Huwag po huwag. Teritoryo ito ng pamilyang Sun. Sa tingin mo ba makakatakas ka? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Iligtas niyo ang anak ko. Anong ginagawa ninyo? Manugang ko, sa wakas ay dumating ka na rin. Ano bang ginagawa nyo rito? Bakit ba ang ingay nyo kanina? Pinag-uusapan lang namin ang mga regalo. Ang batang ito, hindi kaya siya ang anak sa labas ni Shen Wenqian sa babaeng iyon. Bakit nagawa pa niyang isama ang anak sa labas? Anong kabit? Anong anak sa labas? Anong ibig ninyong sabihin? Shen Wenqian, paano mo ito nagawa sa akin? Paano mo ito nagawa sa anak natin? Dinala mo pa ang bastardo niyo ng kabit mo dito sa handaan ng sanggol ni Xuan Xuan. Papatayin ko talaga ang bastardong ito. Anong pinagsasabi mo? Wala akong kahit na sinong kabit. Wenqian, nanganak na si Yuyan para sa iyo. Huwag mo naman siyang baliwalain. Oo nga Bayaw, 4 o 5 taon nang kabataan ang ibinigay ni ate sa iyo. Hindi mo pwedeng ipagpalit si ate sa mga babaeng iyan at iwanan siya ng ganoon lang. Ano ba talaga ang pinagsasabi ninyo? Gusto mo talagang ilabas ko ang nakakahiyang sikretong ito, ang tungkol sa kabit mo at sa anak sa labas mo. Alam na nating lahat ang totoo. Ang bastardong ito ay anak niyo ng kabit mo, di ba? Hindi kabit ang nanay ko! Xiaoze, huwag ka nang umiyak. Halika, ilayo niyo muna ang bata. Hinto, huwag mong ilalayo ang maliit na bastardong iyan. Maaari bang tumigil ka na sa pagwawala? Uulitin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Wala akong kabit at hindi ko anak sa labas si Xiaoze. Itatanggi mo pa bang hindi mo siya anak? Magkamukhang magkamukha kayong dalawa, pati ang nunal sa mukha ay parehong-pareho. Dahil siya ay aking pamangkin. Ang pamangkin ay kamukha ng tito. Hindi ba't normal na bagay lang iyon? May ebidensya na ako. Nagpapanggap ka pa rin. Wenqian, huwag mo nang itago. Putulin mo na ang ugnayan. Sa babaeng iyon ngayon din. Oo nga, lahat ay mali ko at kasalanan ng ahas. Wenqian, humingi ka ng tawad kay Yuyan. Mangakong hindi na makikipagkita sa kanya. Mapapatawad ka ni Yuyan dahil mabait siya. Walang ganoong nangyari? Bakit ako hihingi ng tawad? Sabi mo kanina, may ebidensya ka, di ba? Ilabas mo at ipakita sa akin. Sige, gusto mong makita ang ebidensya. Ipakikita ko sa'yo ngayon. Nakikita mo ba? Ganito na kayo. Tapos sasabihin mong wala kang kabit. Inayos lang niya ang damit ko. May problema ba doon? Sige. Ayaw mo pang umamin.
Paano mo ipaliliwanag ang 50% ng shares sa korporasyong Sheng noong gusto ko lang tulungan ang aking nakababatang kapatid sa Shengshi na makahanap ng trabaho? Ayaw mo, pero ang shares na ito ay ibinigay mo sa kabit. Nang ganoon lang, napakagalante mo talaga. Anong pinagsasabi mo? Kailanman ay hindi ko sinabing ililipat ang mga shares. At saka, ang kasunduan sa paglilipat na ito, saan mo nakuha? Siyempre nakuha ko ito mula sa ahas na iyon. Tingnan mo mismo, nandito pa ang pangalan niya. Gusto mo pa ring magdahilan. Ito ba ang tinatawag ninyong kabit? Bakit ka nananakit? Si Sheng Xia? Ay ang tunay kong nakababatang kapatid. Nasaan siya? Pumunta ba siya rito? Tawag ka ng tawag ng kapatid. Masyado kang nag-aalala sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, Shen Wenqian. Ang kerida mo ay, nahuli ko na, patay na siya. Ano? Hindi mo na siya makikita. Anong ginawa niyo sa kanya? Dalhin niyo siya rito agad? Bayaw, kumalma ka lang. Marami tayong bisitang inimbitahan ngayon. Huwag tayong magpahiya. Ang ate ko, dahil lang sa pagmamahal, dala ng pag-aalala, kaya siya nagagalit. Yuyan, magtiis ka muna. Singilin ang ahas na yan mamaya. Huwag mong hayaang dahil sa kabit, mawala ang mayamang manugang dahil lang sa galit. Sige, tungkol sa anak sa labas. Pwede ko nang kalimutan ang lahat. Basta't makipaghiwalay ka sa ahas. Ngayon din sa kanya. Mapapatawad kita. Wenqian, kung ayaw mong umamin, sige. Pero ang babaeng yan sa labas ay hindi mabuting tao. Tama. Hindi ka nila sinusukuan. Kahit may anak ka sa labas. Napakabuting misis niya. Tumahimik kayo. 50% ng korporasyong Sheng ay nasa pangalan ko. Ang natitirang 50% ay sa kapatid ko. Sabihin niyo kung sino siya. Imposible. Hindi naman kayo pareho ng apelido. Dahil sa tatay ako at sa nanay siya, may problema ba roon? Hindi. Hindi totoo yan. Niloloko mo lang ako. Wala akong pakialam sa isip mo. Si Sheng Xia ay aking kapatid. Magsalita ka. Nasaan siya? Talaga bang? Si Sheng Xia ay kapatid ni Wenqian. Sinasabi ko sa inyo, kapag may nangahas na humipo sa buhok ng kapatid ko, hindi ko kayo mapapatawad. Nasaan ang kapatid ko? Ilabas niyo siya agad. Itatanong ko sa huling pagkakataon, nasaan ang kapatid ko? Magsalita ka. Ako. Ano yan? Handaan lang yan ng sanggol para kay Xuan. Mga sangkap lang yan na inihanda namin. Yung mga dugo. Paano mo ipapaliwanag yan? Kuya, nandito ako. Anong tunog yun? Bayaw, mga sangkap lang talaga yan. Wala namang espesyal diyan. Sangkap? Hindi nyo naman siguro nilagay ang kapatid ko sa loob ng food cart na yan? Paano mangyayari yun, Bayaw? Ano kasi, ang kapatid mo ay kasalukuyang pinagpahinga na namin. Halika, dadalhin kita sa kanya. Tabi, Wenqian, wala talaga rito ang kapatid mo. Ilang taon na kayong nagsasama ni Yuyan, dapat kilala mo na siya. Ang aming si Yuyan, matalim lang ang dila, pero mabait, wala siyang ginawa sa kapatid mo. tumabi kayo? Normal lang ang away sa mag-asawa. Yuyan, humingi ka na ng tawad kay Wenqian. Wenqian, patawad, hindi ko talaga alam na si Xia ay tunay mong kapatid. May kaunting hindi pagkakaunawaan lang kami, pero hindi ko talaga sinasadya. Alice! Ayaw kong makinig sa kahit ano ngayon. Tumabi kayong lahat sa daan. Tabi! Shaksha? Kuya? Sa wakas dumating ka na. Ang sakit ng tiyan ko. Tumawag kayo ng doktor, bilis! Opo. Shaksha, magiging maayos din ang lahat. Sisiguraduhin ni Kuya na ligtas kayo? Nasa labas lang si Boss Shen. Dalhin nyo na ang kapatid ko doon, bilis. Bilis. Mula pagkabata, hindi ko man lang siya nasaktan. Tapos gaganituhin nyo lang siya. Wenqian, alam kong nagkamali ako. Hindi ko alam na kapatid mo siya. Isang tanong lang, ang buhok ng kapatid ko. Sino ang naggupit? Sino ang nanakit sa kanya? Kayo ba? Hindi kami iyon. Kung ganoon ay kayo. Boss Shen, wala kaming kinalaman. Wala kaming kinalaman. Wala talaga kaming alam. Hindi namin alam. Ibig sabihin ay kayo nga. Wala akong kinalaman dito. Sisihin niyo ang ate ko.
Asawa. Anong tinawag mo sa akin? Anong tawag mo sa akin? Asawa. Anong tawag mo sa akin? Asawa. Tinatanong kita. Anong tawag mo sa akin? Boss Shen, patawad. Kung anong ginawa mo sa aking nakababatang kapatid, ibabalik ko sa iyo ng isa-isa. Masakit? Ngayon alam mo ng masakit. Noong sinaktan mo ang kapatid ko, naisip mo bang nasasaktan din siya? Kapatid ko siya, ang kapatid na kasama kong lumaki. At higit sa lahat, buntis siya. Paano mo nagawang maging ganito kalupit? Hindi. Hindi ko sinasadya. Talagang hindi ko sinasadya. Ako, hindi ko alam na kapatid mo siya. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Magsosorry ako, hindi pa ba sapat yon? Hindi sinasadya? Hindi ko rin ito sinasadya. Sa tingin mo ba, ay may silbi ang sorry? Kung may magagawa ang paghingi ng tawad, ang mga sugat ba ng kapatid ko ay mawawala na lang ng ganoon? Hindi. Ganito kasi yon. Sinamahan mo siya sa ospital para sa check-up at kamukhang kamukha raw ng anak mo. Kaya akala ko ay kabit mo siya. Wen Qian, ginawa ko lang yon. Dahil mahal na mahal kita. Ayaw kitang mawala sa akin. Sinamahan ko ang kapatid ko sa check-up at kumuha ng litrato kasama ang pamangkin ko. May problema ba roon? Magsalita ka. Shen Wenqian, huwag ka namang masyadong mapilit. Isang babaeng may asawa na siya, nasaktan lang naman siya. Nagkaanak din naman sa iyo si Yuyan. Naghirap din naman siya para sa iyo. Ano pa ba ang gusto mo? Kapag narinig ko pang nilait mo ang kapatid ko, maniwala ka man o hindi, hindi kita palalabasin sa pintong ito. Tama na. Shen Wenqian, 10 buwan akong nagbuntis para sa anak mo, pero sinaktan mo ako dahil lang sa kapatid mo? Sa tingin mo ba, mas mahalaga pa siya kaysa sa akin? Mas mahalaga pa ba kaysa kay Xuan Xuan, ang batang dinadala niya? Alam mo ba, kung bakit nagpunta sa ospital ang kapatid ko? Hindi ba para lang yon sa bastardong yon? Nagpunta siya para sa matching ni Xuan Xuan. Gagamitin niya ang cord blood ng anak niya para iligtas ang buhay ni Xuan Xuan. Alam mo ba yon? Ano? Tama na. Mura lang ang buhay ng kapatid mo. Hindi siya mamamatay. Ang cord blood ay maililigtas pa rin ang apo ko. Huwag na ang totoo. Hindi ba? May kasalanan din ang kapatid mo. Bakit hindi niya sinabi agad? Ikaw ang may murang buhay. Ano? Ako pa rin ang nakatatanda sa iyo. Ganyan ba ang ugali mo sa nakatatanda? Nakakatawa talaga. Puro ka nakatatanda. Akala mo ba sa pagiging nakatatanda mo ay tapos na ang lahat? Bakit hindi? Nagpakasal ang anak ko sa iyo. Kahit lumuhod ka pa at tawaging nay. Dapat lang iyon. May narinig ka na bang kasabihan? Anong kasabihan? Bastos na matanda. Bastos na bata. Nagawa mo akong saktan. Lahat kayong narito ngayon. Kung ano man ang ginawa niyo sa kapatid ko, pagbabayaran niyo itong lahat. Nagmamakaawa ako, pakawalan mo ako. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Huwag. Pakawalan ka. Noong sinasaktan mo ang kapatid ko, hindi ba nagmakaawa rin siya sa iyo nang ganyan? Wenqian, kumalma ka muna. Talaga bang papatayin mo si Yuyan? Umalis ka riyan. Hawakan niyo siya. Huwag. Bitawan niyo ako, pakawalan niyo ako. Kung ano man ang ginawa mo sa kapatid ko, sisiguraduhin kong ibabalik ko sa iyo ng isa-isa. Kuya, huwag mo siyang saktan. Siya? Okay ka lang ba? Ang bata. Kuya, wala na ang bata. Pagbabayarin ko sila. Siya, patawarin mo ako. Hindi sana kita pinabalik. Kung hindi ka bumalik, ligtas sana ang bata. Napakasama ko. Kuya, hindi mo ito kasalanan. Sila ang may gawa nito. Tumayo ka na riyan. Tumayo ka na. Sige na. Shaksha. Nagbibiro ka lang, di ba? Paanong mawawala ang bata? Nagbibiruan lang tayo kanina. Hindi ka pwedeng makunan. Kung nawala ang bata mo, paano na ang anak kong si Xuan Xuan?
3 buwan pa lang siya. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi siya pwedeng mamatay. Eh ang anak ko, dapat bang mamatay? Noong nalaman kong may leukemia si Xuan, naghanap ako ng donor kahit saan para makahanap ng match para sa kanya. Hindi ko akalain na ang anak sa sinapupunan ko ay 100% na match. Sasabihin ko sana sa iyo ang magandang balitang ito ngayon, pero anong ginawa mo? Binaliktad ang totoo. Inapi mo ako. Pinali at sinaktan mo pa ako. Luluhod ako sa harap mo. Nagkamali ako. Patawarin mo ako, Shaksha. Nakikiusap ako sa iyo. Pwede bang magkaanak ka ulit? Naghihintay si Xuan na gumaling. Ikaw ang kanyang hipag. Hindi mo siya pwedeng pabayaan. Kailangan mo siyang iligtas. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Xuan ay ang magkaroon ng malupit at mukhang pera nanay na tulad mo. Asawa pakiusap. Kausapin mo siya. Kung wala ang cord blood ng anak niya, mawawala na ang ating Xuan. Tumahimik ka. Ikaw mismo ang sumira sa pag-asa ng ating anak. Bumalik ang aking kapatid para lang sa birthday party ng bata. Binigyan kanya ng maraming regalo. Pinagtanggol kanya palagi. Tinulungan ka. Pero anong ginawa mo sa kanya? Dahil sa iyo, nawalan siya ng anak. Hindi. Hindi iyan totoo. Hanggang ngayon, wala ka pa ring pagsisisi. Iniisip mo pa rin na ililigtas ni Shaksha ang anak natin. Talagang ikaw ay walang kabusugan. Gagawa ako ng paraan para kay Xuan simula sa araw na ito. Wala ka ng kinalaman sa pamilya namin. Anong sinabi mo? Nakababatang kapatid, huwag kang mag-alala. Kung sino man ang nanakit sa'yo, hindi ko siya mapapatawad. Alam ko iyon. Pero kuya, sa pag-asikaso sa kanila, hindi na kailangang madumihan ang kamay mo. Shaksha, patawarin mo na ako please. Nakita ko lang kasi siyang kasama ka sa ospital para sa check-up, pati na rin yung mga litrato sa social media. Kaya akala ko talaga ay kabit ka. At talagang hindi ko alam na mayroon pala siyang nakababatang kapatid. Nakita ko kasi na may dala kang bata habang kasama siya. Nawala lang ako sa sarili kaya nasaktan kita. Kung alam ko lang na kapatid ka niya, magiging mabuting magkaibigan sana tayo. Siguradong magugustuhan talaga kita. Oo nga, Shaksha, patawarin mo na siya para magkasundo na kayong maghipag sa hinaharap. Patawarin ang nanira sa akin na kabit daw ako. Ang nanakit sa akin. At ang dahilan kung bakit ako nawalan ng bata. Hindi naman ako ganoon kababa. Luluhod ako sa harap mo. O saktan mo na lang ako hanggang sa masiyahan ka. Mapapatawad mo na ba ako niyan? Tama na. Matagal ko nang sinabing nakababatang kapatid niya ako, pero naniwala ba kayo? Mabuti na lang at nangyari ito ngayon. Nakita ko ang tunay na kulay ng pamilya niyo. Siya nga pala. Hindi ba't gustong-gusto mo ang ari-arian ni kuya? Itong 50% na stock transfer ay dapat sana iregalo ko sa kasal niyo. Ano? Sinasabi mong ang kasunduan sa paglilipat ng shares ay sa akin pala dapat. Nakita mo lang ang pangalan ko sa kasunduan, kaya agad mo itong pinunit. Pero hindi mo nakitang ikaw ang benepisyaryo. Ikaw mismo. Ang sumira sa lahat ng ito. Akin, sa akin dapat ang lahat ng iyon. Paanong nangyari ito? Kasalanan mo ito. Ikaw ang may gawa nito. Kasalanan ninyong lahat ito. Kung hindi niyo ako pinigilang palampasin ang kabit, hindi sana ako humantong sa ganito. San Yahweh, kasalanan mo ang lahat. Kung hindi mo pinadala ang video sa akin, sinira mo ang buhay ko. Ate, bakit mo ako sinisisi? Napakabobo mo kasi. Nagkamali ka ng tao. Kasal ka na. Pero hindi mo pa rin kilala ang sarili mong hipag. Lahat ng ito ay kasalanan mo yan. Tama, hindi mo pwedeng isisi ito sa nakababatang kapatid mo. Shaksha, hindi ko sinasadyang punitin ang kasunduan sa shares na iyon. Sila ang may kasalanan. Nabulag lang ako, kaya ako nagkamali ng malaki. Pwede mo bang i-print muli ang kasunduan? Pipirmahan ko agad. Magiging mabuting magkapatid na tayo. Nakakita na ako ng makapal ang mukha, pero wala nang tatalo sa kakapalan ng mukha mo. Akala ko pa naman ang babaeng gusto ni kuya ay siguradong mabuting tao, kaya kampante kong inilipat ang mga shares sa iyo. Pero tingnan mo ngayon. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Ano ba ang nagawa kong mali? Babaguhin ko agad. May mga taong bulok na talaga ang pinagmulan, kahit magsuot pa sila ng balat ng tao. Hayop pa rin silang mabaho ang buong katawan. Para sa mga taong katulad nyo, hindi ko kayo palalampasin. Ipapaalam ko sa inyo ang kapalit ng pangangagat. Lahat ng gamit ko ay customized, pero hindi ko na kayo sisingilin para doon. Pero ang 300 milyon na dote ni kuya at ang lahat ng gastos sa handaan ng sanggol na ito, kailangang bayaran nyo kami ng 500 milyon. Anong 500 milyon? 500 milyon? 500 milyon?
500 milyon? Magnanakaw ba kayo? Saan ako kukuha ng ganoon? Kahit ibenta nyo pa ako, wala akong maibibigay. Kayo ang magbayad niyan, kayo ang nanggulpi, kayo ang nanggisi ng damit, kayo ang sumira ng party, wala akong kinalaman. Anong walang kinalaman? Binigay sa'yo ang dote, pambili ng bahay at kotse. Lahat ng pera sa'yo napunta. Paanong wala kang kinalaman? Hoy, Sanyo yan? Kusa mong binigay sa akin ang lahat, hindi kita pinilit. Wenkian, alam mo naman, wala akong ganoong kalaking pera. May anak na tayo, tulungan mo naman ako. Umalis ka? Ang kasal natin? Noong sinaktan mo ang kapatid ko? Tapos na tayo? Ginusto mo ang lahat ng ito? Sunyo yan. Tandaan mo, simula ngayong araw, formal na tayong hiwalay. At si Xuan, putol na rin ang ugnayan sa'yo. Wag, pakiusap. Ayaw kong makipaghiwalay. Mahal na mahal kita, hindi mo ako pwedeng iwan dahil lang sa isang maliit na pagkakamali. Sunyo yan. Matitiis ko ang pagiging mukhang pera mo, ang pagiging alipin mo sa kapatid mo, at lahat ng kapintasan mo. Pero, hindi ko mapapatawad ang pananakit mo sa kapatid ko. Xiao siya? Makinig ka. Nasaktan mo na siya? Nakaganti ka na? Hindi pa ba kayo kontento? 5 taon ng relasyon nila ng kuya mo. Hahayaan mo lang ba silang maghiwalay? Tumahimik ka. Desisyon ko ito, wag mong i-guilt trip ang kapatid ko. Ang lahat ng ito ay buti nga sa'yo at sa pamilya mo. Darating na ang supina mula sa korte, sa mga kamay ninyo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Tapos na. Wala na, huli na ang lahat. Ano? Itinalaga ako ng Renkang Pharma bilang direktor ng ospital. Ate, totoo ba ang sinasabi mo? Inappoint kanila bilang direktor. Ang manager ng Peishi mismo ang tumawag kanina. Siguradong walang mali rito. Anong nangyayari? Bayaw, bakit nila inappoint si San Yuyan bilang direktor? Regalo ko sana ito para sa inyo. Sinong mag-aakalang mangyayari ito? Yuyan, direktor ka na ngayon sa Renkang Pharma. Ibig sabihin ba nito, mas mataas na ang posisyon mo kaysa kay Shen Wenkian? Siyempre naman, ang Renkang Pharma ay isang malaking kumpanya. Hindi ito mapapantayan ng Korporasyong Sheng bilang direktor sa ilalim ng grupong Renkang. Pinapahalagahan ako ng kumpanya. Kaya ko ring kontrolin ang Korporasyong Sheng. Ha ha ha. Ganoon ba katindi? Ibig sabihin, hindi na natin kailangan ng mayamang manugang. Hindi naman talaga siya mayamang manugang. Isa lang siyang maliit na amo na umaasa sa mana. Lahat ng negosyo ng Korporasyong Sheng ay nakadepende sa Renkang Pharma. Ngayong pumayag na si ate, pwede na nating itigil ang lahat. Hindi aabot sa 3 araw. Babagsak na ang Korporasyong Sheng. Narinig mo ba? Shen Wenkian, ikaw naman ngayon. Ang dapat magmakaawa sa akin. Nakakatawa, isang direktor lang. Gusto nang pabagsakin ang Korporasyong Sheng. Anong alam mo, malandi ka? Sa bagay, wala ka naman. Talagang kilalang mga bigatin. Kung luluhod kayo ngayon at hihingi ng tawad sa akin, baka mapatawad ko pa kayo. Kung hindi, Gagamitin mo ang appointment ko para takutin ako. Napakakatawa naman talaga nito. ha ha ha, sinasabi mong ikaw ang nagbigay ng appointment sa akin. Siyempre, Sheng siya, dahil maghipag tayo. Pinapayuhan kitang huwag ng managinip. Alam mo ba kung gaano kalaki ang Renkang Pharma? Isa itong higanting kumpanya. Paano magagawa ng isang binibini mula sa Korporasyong Sheng na kontrolin ang appointment ng Peishi? Shen Wenkian. Shen Wenkian. Hoy. Shen Wenkian, bilisan mo, dalhin mo ang iyong nakababatang kapatid sa doktor. Sa tingin ko ang dapat magpagamot ay ang mga hayop na hindi nakakaintindi ng salita ng tao. Ikaw, May mga tao talaga na sadyang mainggitin. Ayaw makitang umaasenso ang iba. Buti na lang hindi nagpakasal ang anak ko sa pamilyang ito. Hindi ko akalain na ang mga tao ngayon ay magsalita ng ganito. Kabagsik, akala ko dati ay kagalang-galang itong si Shen Wenkian. Ngunit ngayon, isa lang pala siyang galit na walang magawa at walang silbi. Ikaw, bakit? Matapang kang gumawa pero ayaw mong mapag-usapan. Itong nakababatang kapatid mo, mukhang inosente naman. Pero sa likod nito, hindi natin alam kung ilang lalaki na ang gumamit sa kanya. Baka pati ang batang nasa sinapupunan niya ay hindi alam kung sino ang ama. Pinapayuhan ko kayo, lumuhod kayo at humingi ng tawad sa aking ate. At pagkatapos, hayaan ang babaeng ito na samahan ako ng ilang araw. Dahil ang grupong Pei ay hindi nyo kayang banggain. mag-ingat kayo sa inyong mga salita. Dahil sinabi ko na ang appointment ni San Yuyan ay galing sa akin. Kung kaya ko itong ibigay, kaya ko rin itong bawiin anumang oras. Nakakatawa talaga ito. Siya baka hindi mo pa alam. Ang appointment sa grupong Pei ay tanging ang CEO at ang ginang ng CEO ang may kapangyarihang maglabas pagkatapos ng pagsusuri. Huwag mong sabihing ikaw mismo ang ginang ng CEO ng grupong Pei. Ha? Siyempre, ako ang ginang ng CEO ng grupong Pei. Ha ha ha. Shen Wenkian, narinig mo ba ang mga kalokohan ng iyong nakababatang kapatid? Sinasabi niyang siya raw ang ginang ng CEO ng Renkang Pharma. Tanungin mo ang lahat ng narito. Kung sino ang maniniwala. bakit hindi maniniwala? Ang aking nakababatang kapatid ay ang ginang ng CEO ng Renkang Medical. Shen Wenkian, siguro pati ikaw ay nabaliw na rin dahil sa appointment ni ate. Ngayon ay katulad ka na ng iyong masamang kapatid na may sira na ang ulo.
Ayusin mo ang pananalita mo. Tingin ko ay wala ng pag-asa si Shen Wenqian. Hindi lang niya kinalaban si Yuyan na magiging direktor. May kapatid pa siyang nagpapanggap na ginang ng CEO. Mukhang malapit na ang katapusan ng grupong Sheng. Sheng Xia, alam mo ba kung ano ang mangyayari sa pagpapanggap bilang ginang ng CEO ng grupong Pei? Pinapayuhan ko kayo na lumuhod na kayo ngayon at humingi ng tawad sa amin. Paumanhin, sa tingin ko, kayo ang dapat humingi ng tawad. San Yuyan? Kung wala ang aking kuya, akala mo ba talaga ang isang taong nanggigipit ng mga empleyado at nagnanakaw ng dangal ng iba ay talagang magiging direktor? Anong ibig mong sabihin? Gawa-gawa lang iyan at paninirang puri. Alam mo sa sarili mo kung paninira iyan. Noong una ay akala ko walang taong perpekto at ang maliliit na mali ay ayos lang. Dahil ang lahat ng gusto mo ay kayang ibigay ng pamilya namin. Pero nalaman kong nagkamali ako. Ang masamang tao ay mananatiling masama. Hindi ka karapat-dapat maging direktor. Babawiin ko ang lahat ng ibinigay ko sa iyo. Kasama na ang appointment. Kanselahin ang appointment ni Sun Yuyan, ban sa industriya. At hindi na kailanman tatanggapin sa trabaho. Ipakansela ang appointment ni San Yuyan, ban sa industriya. Huwag nang kukunin kailanman. Ang lakas ng loob mo. Galing ito mismo sa Renkang Pharma. Sino ka ba sa akala mo? Para mangahas na kanselahin ang appointment ng Peishi. Napakamangmang talaga ng pamilyang Sun. Sinabi na ng kapatid ko, siya ang ginang ng CEO ng Renkang Medical. Siya lang, hindi siya maaaring maging ginang ng CEO. Hindi ba sabi mo ang appointment ko bilang direktor ay makakansela? Bakit hindi pa ito nakansela? Ngayon lang ako nakakita ng taong naghahanap ng gulo. Huwag kang mag-alala pagkatapos ng 3 minuto. Wala na sa iyo ang appointment na ito. Ang appointment na iyan, mapupunta rin iyan kay ate sa huli. Hindi iyan makakansela ng isang tawag mo lang. Sana mamaya, magawa niyo pa ring maging yabang mo gaya ngayon. Huwag mong isiping dahil backup mo si Shen Wenqian ay makakaalis ka na ng ganoon lang. Ang kinalaban mo ay ang Renkang Pharma. Kayong lahat ay tapos na. Kayong lahat ay tapos na. Hanggang ngayon ay nagmamatigas ka pa rin dahil lang ito sa nakita mong umasenso na ang anak ko at nakakaramdam ka lang ng inggit. Gusto mong patunayan ang sarili mo sa harap ng maraming tao. Nagmumukha ka lang kaawa-awa at katawa-tawa. Ang mga taong kaawa-awa at katawa-tawa mula simula hanggang dulo ay kayong mga hangal na walang alam. Kalokohan, ang ate ko ay isa ng tao na hindi nyo na kailanman maaabot. Ate, bilisan mo at tumawag ka na. Kanselahin ang lahat ng kooperasyon natin sa Korporasyong Sheng. Tama. Hindi na ako makapaghintay na makita silang maging parang mga asong gala. Sige. Bilang direktor ng ospital ng Pei, inuutusan ko kayo na kanselahin ang lahat ng kooperasyon sa Korporasyong Sheng. Talagang tapos na kayong lahat. Ate, sagutin mo na, siguradong ayos na ang pinapagawa mo. Hello? Ano? Ang pagkakatalaga ko bilang direktor ay kinansela? Paano mangyayari iyon? Baka nagkamali lang sila. Sabi nila, ang ginang ng CEO ng grupong Pei mismo ang tumawag para kanselahin ito. Kung ganoon, Hindi kaya hindi nagsisinungaling ang batang ito. Siya ba talaga ang ginang ng CEO ng grupong Pei? Bakit? Hanggang ngayon, hindi pa rin ba kayo naniniwala? Sino ang mag-aakala na si Sheng Xia pala ang ginang ng CEO? Tingin ko ang pamilya ni Yuyan ay talagang bulag-bulagan. Muntik na silang maging kamag-anak ni Boss Pei. Gusto ko sanang sabihin kanina na huwag masyadong malupit. Ngayon ay wala na silang pag-asa. Huwag na tayong makisama sa kanila para hindi tayo madamay. Hindi maaari. Hindi ko pwedeng mawala ang aking appointment. Shaksha, kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hindi ko talaga pwedeng mawala ang aking appointment. tama. Siya patawad. Nagkamali kami ng sinabi. Sasampalin ko ang sarili ko. Sige na, patawarin mo na kami sa aming pagkakamali. Hindi ba galit na galit kayo sa akin kanina? Hindi ba gusto ninyong kaming magkapatid ay lumuhod at humingi ng tawad? Bakit bigla kayong naging balimbing at humihingi ng tawad? Tingin ko hindi nyo alam na mali kayo, kundi alam nyo lang na tapos na kayo. Bayaw, tulungan mo kami. Pamilya naman tayo. Napakayaman ng pamilya nyo. Nararapat lang na bahaginan nyo rin kami. Sinong pamilya mo? Inapi nyo ang aking nakababatang kapatid at pinatay ang aking pamangkin. Sinasabi ko sa inyo, simula ngayon, ang grupong Sheng ay ibabaan kayo ng tuluyan. Wala na kayong matataguan sa Jiangcheng. Wenqian, huwag mo itong gawin sa akin. Pangako, magiging mabuting asawa na ako sa iyo. Lumayas ka. Nadidiri ako sa iyo. Narito na ang appointment. Narito na ang appointment.
Gusto kong makita kung sino ang gustong mag-block sa itinalagang direktor ng Renkang Pharma. Sino sa inyo? Si Binibining Sun Yuyan. Ako po. Hindi ba't ipinakansela ko na ang promosyon ni Sun Yuyan? Sinong nagsabing kanselado? Narito ako para kay Ginang Pei upang iabot ang appointment kay Binibining Sun. Ano ba talaga ang nangyayari? At nakita ko na siya. Siya ang mula sa grupong Pay na si Lo ay hindi si Manager Chen na mismo ang pumunta kaya siguradong totoo ito. Sige na, pumunta ka na. Para sa akin ba talaga ang appointment na ito? Siyempre galing ito sa grupong Pei. Hindi ito maaaring maging peke. Binibining Sun, congratulations dahil si Ginang Pei mismo ang nagtalaga sa iyong direktor ng ospital ng Pei. Salamat, Manager Chen. Salamat. Shengsha, hindi ba't sinabi mo kanina na kinansela mo na ang appointment ko? Idilat ninyo ng maigi ang inyong mga mata at tingnan ninyo ito. Anong nangyari? Siguro ang utos mo ay hindi pa nakakarating kay Manager Chen. Iyon lang ang posibleng dahilan. Nagsasalita ka na parang totoo. Shengsha, wag mong sabihing iniisip mong ikaw talaga ang ginang ng CEO. Bakit hindi ka muna manalamin at tingnan kung anong klaseng tao ka? Manager Chen, ang taong ito, sabi niya siya ang ginang ng CEO ng Renkang Pharma. Gusto ko lang itanong, kilala niyo ba siya? Gusto ko lang itanong kung kilala niyo siya. Hindi ko siya kilala. Ha? Hindi mo ako kilala, pero siguro kilala mo si Pei Sili. Kilala mo si Boss Pei? Ako ang asawa ni Pei Sili. Ano? Naku, Manager Chen, wag mong pansinin ang babaeng ito. Nababaliw na siya nitong mga nakaraan. Lagi niyang sinasabing siya ang ginang ng CEO. Hindi man lang siya tumingin sa salamin para makita ang itsura niya. Oo nga, ang katulad niya, ang babaeng ito na parang hayop, lakas ng loob magpanggap na ginang ni Boss Pei. Yabang mo pa kanina, nakakanselahin ang appointment ng ate ko bilang direktor. Sa pagkakaalam ko, ang ginang ni Boss Pei ay nasa ibang bansa, kaya saan ka nang galing na ginang ni Boss Pei? Nasa ibang bansa nga ako noon, pero bumalik ako ngayon para sa handaan ng sanggol ni Juan Xuan. Manager Chen, peke lang ang babaeng ito, huwag na huwag kang maniniwala sa kanya. Talagang bulag-bulagan kayong lahat. Hayaan mo na kuya. Tatawagan ko si Sili para itanong kung ano ang problema sa Manager Chen na ito. Anong nangyari? Hindi sumasagot si Sili. Siguro ay nasa eroplano pa siya. Tama na, Shengxia, huwag ka nang magpanggap. Akala mo naman totoo, ang peke ay peke pa rin. Manager Chen, gusto ko lang itanong kung may magpanggap na ginang ng CEO at nalaman ni Boss Pei, ano ang magiging parusa? Mga tauhan? Hulihin ang dalawang pekeng ito. Tigil. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na galawin ang babae ko? Wala kang pakialam. Sino ka ba para makialam? Walang kwenta, ano ang tingin mo sa sarili mo na ang daming sinasabi kay Boss Pei? Ano? Ikaw? Boss Pei, Sinasabi mo bang siya? Ang mula sa grupong medikal ng Pei na si Boss Pei. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Boss Pei, bakit po kayo naparito ng personal? Kung hindi ako pupunta, hahayaan ko lang ba na apihin nyo ang aking ginang? Siya po pala ang inyong ginang. Patawad po, Boss Pei. Ako ay naging bulag-bulagan. Hindi ko nakilala ang ginang. Boss Pei, pakiusap patawarin niyo po ako. Simula sa araw na ito ay tanggal ka na, layas. Simula sa araw na ito ay sibak ka na, layas. Sige po, sige po. Siya. Ang mga taong nangapi sa iyo ngayon. Wala akong palalampasin kahit isa. Tapos na tayo. Ano ba itong mga ginawa natin? si Shasha ay talaga palang ginang ni Boss Pei. Papaanong nangyari ito? Ikaw pala yung mapangahas na? Si Sun Yuyan. Boss Pei, patawad po. Hindi po talaga namin alam na si Shaksha ay ang inyong ginang. Patawad po. Dahil ba hindi ko siya ginang, ay pwede mo na siyang apihin. Nang ganoon lang. Napakasama mong babae. Isipin mong nakiusap si Shaksha na ibigay ko sa iyo ang posisyon bilang direktor ng ospital ng Pei. Ganito mo ba siya pasasalamatan? Ako. Shaksha, anong gusto mong gawin sa kanya? Makinig tayo sa kuya ko. Gumamit sila ng sariling batas. Muntik na nilang mapatay si Shasha. Dapat silang lahat ay maparusahan. Dalhin silang lahat sa kulungan. Tapos na tayo. Yuyan, magmakaawa ka agad kay Wenqian. Magsabi ka ng mabubuting salita. Wenqian, alang-alang sa pinagsamahan natin noon. Patawarin mo ako kahit isang beses lang. Hiwalay na tayo. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Kunin niyo ang mga Sun.
at palayasin sila sa Jiangcheng. Hindi. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Buntis ako sa anak mo. Tama, si Axia. Si Yuyan ay nanganak na sa diko mo ng isang anak. Ngayon ay buntis na naman siya. Ito ay dugot laman ng pamilyang Shen. Tama. Ito ang tunay na anak ng Diko mo. Wenqian, ganyan ka ba talaga kawalang puso sa akin? Dala ko ang 2 anak mo. Gusto mo ba talaga akong hiwalayan? Shen Wenqian, napakawalang puso mo talaga. Iniiwan mo ang pamilya mo. Sabi na nga ba ang mga mayayaman ay hindi mabubuting tao. Ipopost ko ang kasamaan mo sa internet ngayon din. Tumahimik kayong lahat? Wenqian, alang-alang sa 2 anak natin. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Siya patawad. Alam kong mali ako, nagkasala ako sa iyo. Mula ngayon, kahit gawin mo akong alipin ay tatanggapin ko ng buo. Pakiusap sa iyo. Patawarin mo ako kahit isang beses. Ayaw kong lumaki ang mga anak ko sa isang wasak na pamilya. Doon sila lalaki. Pakiusap sa iyo, ang kamangmangan at selos ko ang nakasakit sa iyo. Maaring hindi ako naging mabuting hipag, pero sa hinaharap, sisikapin kong maging isang mabuting asawa, mabuting nanay. Tama. Pakiusap sa iyo. Palayain mo na kami. Son Yuyan, sigurado ka ba na ang dinadala mo ay anak ng Diko? Boss Pei, hindi ko alam ang sinasabi niyo. Ang dinadala mo ay hinding-hindi anak ng Diko. Boss Pei, kung wala kang ebidensya, hindi mo pwedeng sabihin yan. Gusto mo ng ebidensya? Sige. Nandito ka na, sa wakas buntis na ako sa anak mo. Kapag naiisip ko ang anak namin, mantsa talaga. Yun sa buhay ko. Sa hinaharap ang anak natin, ang magiging tagapagmana ng Korporasyong Sheng kung si Shen Wenqian ay maaksidente o may mangyari. Ang Korporasyong Sheng ay mapapasa atin na San Yuyan, napakabuti ni Kuya sa'yo. Tapos ganito ang gagawin mo. Isa kang malanding babae at walang delikadesang babae. Hindi. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Hindi totoo ang video na ito. Maniwala ka sa akin. Please, maniwala ka sa akin. Nagpapanggap ka pa rin. Nabulag talaga ako noon para mahalin ang babaeng tulad mo. Hindi. Wenqian, pupunta ako sa ospital para alisin ang bata. Magsimula tayo ulit, okay? Noon ay nasilaw lang ako sa kapangyarihan. Mahal talaga kita sa puso ko. Hindi ko kayang mabuhay wala ka. Layas. Diko, paano na ang mga kamag-anak ng pamilyang San? Lahat ng ito ay kay Yuyan. Karma mo yan. Wala kaming kinalaman dito. Tama. Sabi ko na wag idamay ang pamilya. Kasalanan ito ni Yuyan. Hayaan siyang magdusa mag-isa. Hindi ako naniniwala na hawak nila ang lahat at kaya nila tayong lahat. Paalisin sa Jiangcheng. Kung gusto mo na, mapalaya sa Jiangcheng ngayon. Pagbibigyan kita sa gusto mo. Boss Pei, maayos na ang lahat. Anong ginawa mo? Hello, Mrs. Ano? Bagsak na ang kumpanya ko. Tinanggal ka rin sa trabaho. Lahat ng kumpanya sa Nancheng ay hindi ka na pwedeng kunin. Pati anak natin napatalsik sa eskwela. Tapos na tayo. Wala na. Boss Pei, Boss Pei, hindi na ako magsasalita ng masama. Parang awa mo na. Patawarin mo ang pamilya ko. patawarin niyo ako. Dahil sa mga kamag-anak ng pamilyang Sun, minalas talaga tayo. Puputulin ko na ang ugnayan sa kanila. Wala nang ugnayan. Bibigyan ko kayo ng isang beses pang pagkakataon, layuan nyo ang pamilyang San. Ngayon din, at pwede na kayong lumayas. Sige, tara na. Alis na tayo. Huwag kang umalis. Bakit kayo nagsisialisan? Sun Yuyan, mukhang ang mga kamag-anak mo ay hindi naniniwala sa pagkatao mo. Hindi sila naniniwala sa akin. Natatakot lang sila sa kapangyarihan ng pamilyang Pei. Wenqian, ang buong pagkatao at puso ko ay nagmamahal sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong iwan, please. Diyos ko, bakit ako nagkaroon ng anak na ganito kahampas lupa? Sobrang ingay. Mga tao, dalhin sila sa presinto. Anong gagawin nyo? Huwag. Anong gagawin nyo? Bitawan nyo ako. Huwag. Bitawan niyo ako. Si Asha. Sorry, kasalanan ni Kuya na pinapunta. Kita ng napakalayo. Para lang maranasan ito. Kuya, hindi mo kasalanan ito. Hindi mo ito mali. Maling tao lang ang nakilala mo. Sino ang mag-aakala na ang babaeng ito ay ganito kasama? Sayang lang, ang dapat sana ay masayang araw ay naging ganito. Ang nakaraan ay nakaraan na. Huwag na nating isipin. Basta't magkakasama ang pamilya natin. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat.